Kumusta at baligyang pagdating sa pagbubunyag ng pahayag, ako si Alan Dubre at meron kaming isa na namang magandang balita para sa iyo ngayon. Ito ay tungkol sa mga pagkakaiba sa mga ebanghelyo na aming itinuro ng maraming beses at ang aming pangunahing channel, ang Ministry Revealed, ay sinuri sa nakalipas na 8 taon. Makikita mo ang hindi kapanipaniwalang siping ito sa mga sinoptikong ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas na gaya ng alam mo sa katapusan ng mga araw ay inihayag bilang Lucas, Marcos at Mateo. Ipinapakita nito na ang pre, mid at post ay pawang totoo. Ibig sabihin, ang wakas ay hindi 7 taon gaya ng sa Mateo kundi 14 na taon. May bahaging itaas, 7 taong paghatol ng trompeta sa Mateo, 7 taong paghatol ng tatak sa Marcos, at sa Lucas ay ang pre-trib sa itaas, ang 50 araw bago ang pre-trib. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pre-trib, mid-trib at post-trib, may isang grupo ng mga tao na kinuha sa bawat punto at naroon sa 3 pagdating ng Panginoon gaya ng nakita natin sa Lucas, Marcos at Mateo na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga huling araw. Hayaan ninyong muli ko itong ibuod sa pamamagitan ng pagpapakita ng napakalaking pagkakaiba sa loob ng mga sinoptikong ebanghelyo ni na Lucas, Marcos at Mateo, na ang huli ay siyang mauuna at ang una ay mahuhuli sa katapusan. Kaya ang Mateo, Marcos at Lucas ay nagiging Lucas, Marcos at Mateo. Dito, makikita ang pagka-propetiko nito sa mga pagkakaiba ng mga salita. Kung bago ka sa channel na ito, ang mga kaibahan sa ebanghelyo ay pananaw lamang. Iba-iba lang ang pananaw noon. Bueno, 8 taon na naming pinatutunayan ito sa aming pangunahing channel at sinimulan na naming gawin ito rito sa mas maiikling nilalaman sa mas maiikling mga turo upang maipakita sa mga tao na ang mga pagkakaibang ito ay hindi lamang pananaw, kundi ang mga ito ay malinaw talagang tungkol sa propesya at makikita ninyo iyan dito ngayon. Kaya bilang panimula, narito ang makikita natin sa 2 Korinto 12. Sa 2 talata, ito ay isang lalaki kay Kristo mahigit 14 na taon na ang nakalilipas. Ano ang nangyari sa unang ito kay Kristo? Parang may nakahabol. Ito ang salita para sa rapture o pagdagit. Ang una ay pupunta sa 2 langit. Ngayon, pinag-uusapan ni Pablo ang kanyang sarili, ngunit makahulang nakapaloob din ito rito dahil tingnan ang susunod niyang sasabihin. At may kilala akong lalaking ganon, kaya ang una ay kay Kristo. Ito ay medyo parang isang lalaking katulad ng una, pero hindi naman eksakto. And pati isang inagaw pataas, hindi katulad ng una na napunta sa 2 langit, kundi nadala pataas at ito ay napunta sa paraiso. Bahagi ang dalawang ito ng kaharian ng Diyos, ha? Ang mga iyon ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Ito ang pre-trib mo, ito ang mid-trib mo, okay? Dito nagsisimula ang lahat. Ito ay nasa 7 taon ng mga tatak. Ngunit pansinin ang susunod na sinabi ni Pablo, ito'y larawan ni Kristo noon, ngayon at bukas. Sa bersikulo 14, sabi niya, pangatlong beses na akong handang pumunta sa inyo, hindi siya magiging pabigat. Pupuntahan niya sila ngayon. Aba, ano ang ipinapakita nito? Isang pagkuha at pagbabalik. Totoo ang pre, mid at post, ngunit lahat ay konektado sa mga panahon ni Kristo. Mapapansin ito sa Lucas chapter 21. Kung hindi ko mabanggit ang kabanata, tingnan lang ang kanan nyo. Sa talata 36, sinasabing, magpuyat at manalangin lagi upang maituring kayong karapat-dapat na makatakas sa mga darating na pangyayari at makatayo sa harap ng anak ng tao. Ito ang talata bago ang kapighatian sa mga ebanghelyo. Ito mismo rito. At ano ang sinasabi nito? Upang maituring na karapat-dapat na makatakas sa lahat ng bagay na malapit ng mangyari at upang makatayo sa harap ng anak ng tao. Kita mo, ang pre-trib ay ang unang nangyayari sa tinatawag na 14 na taon sa itaas. Ito ay isang panahon na 50 araw at nagsisimula ito sa pre-trib. Okay? Ganyan magsisimula ang katapusan ng mga araw. Pero darating ang anak ng tao. Sa Lucas 27, sinasabi nito, at makikita nila ang anak ng taong dumarating sa ulap. Tandaan, meron tayong turo tungkol dito. Sa Lucas, sinasabi sa isang ulap. Sa Marcos, sinasabi sa mga ulap, pangmaramihan. At sa Mateo,
sinasabi sa mga ulap, pangmaramihan, ngunit ang salitang sa ay hindi na ang salitang sa. Ito talaga ang salita para sa on 1909 na ang ibig sabihin ay on. Okay? Pero sa Marcos at Lucas, wala itong sa, kundi ang salitang sa loob. Kaya kahit sa paglalarawang ito ng kanyang pagparito, mayroong tatlong magkakaibang paglalarawan na ibinigay dahil mayroong tatlong magkakaibang panahon ng kanyang pagparito. Kaya sa isang ito sa Lucas, kung ang pre-trib ay mauuna, kailan nga ba ang pagdating ng anak ng tao? Darating siya sa 8 araw pagkatapos ng 7 araw na kasal bago ang trib. Ngayon, iyan ang kanyang pagdating sa 8 araw. Ngayon, handa ka na ba para dito? Panoorin ang pagkakaibang ito na ating tatalakayin ngayon. Sa Lucas 9:27, pakinggan ang sinasabi nito. Sa 26, ang sinumang ikahihiya ako at ang aking mga salita ay ikahihiya ng anak ng tao sa pagdating niya sa kaniyang kaluwalhatian, sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Pakinggan ang bersikulo 27. Ito ang ating tatalakayin. Ngunit katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa mga nakatayo rito na hindi matitikman ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Alam mo ba kung ano ito? Ganito rin ang larawan. Ito ay kaparehong propetikong larawan ng diskurso sa Lucas 21 sa talata bago ang kabihasnan sa talata 36. Ito ay isang grupo ng mga tao na sa sandali ng kabihasnan ay hindi matitikman ang kamatayan at ang susunod na makikita nila ay ang kaharian ng Diyos. Ito ang paglalarawan sa grupong ito rito mismo, mahigit 14 na taong gulang na papunta sa 2 langit. Yan ang paglalarawan na mababasa mo rito sa Lucas Kabanata 9. Tandaan mo, darating ang Panginoon ayon kay Lucas matapos ang 7 araw na kasal sa 8 araw. Sa Lucas 9:28, ito ay propetikong larawan ng kanyang pagdating bago ang kapistahan. Ang unang grupong hindi dumanas ng kamatayan patungong 2 langit. Ang susunod na makikita nila bang ay ang kaharian ng Diyos? Sinasabi nito, pagkalipas ng 8 araw matapos ang mga salitang ito. Ngayong alam mo na ang kwento at ang makahulang larawang ito ng Panginoon para saan ang 40 araw at ang kanyang pagsakay sa puting kabayo gaya ng ating itinuro. Ngayon, ipakikita ko ang isa pa. Pakinggan ng mga salita. Sinasabi ko sa inyo, may ilan dito na hindi mamamatay hanggang makita ang kaharian ng Diyos. Bago ito ang kapighatian sa Lucas, gaya sa Marcos at Mateo. Sa diskurso ni Marcos, walang mid-trib o usapan tungkol sa pag-alis ng mga tao. Ngunit sa Marcos 13:26, makikita nila ang anak ng tao na pumaparitong nasa mga ulap. Kailan ito darating? Ito ay sa katapusan ng 6 na tatak. Kaya nasaan na iyon? Dito mismo sa Pahayag Kabanata 6. Sa talata 16, sa at 17, sinasabi nito, at sinabi sa mga bundok at mga bato, mahulog kayo sa amin, at itago ninyo kami sa mukha niya na nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kaniyang puot, at sino ang makatatayo? Ito ay sa takdang panahon sa bandang katapusan ng 6 na taon ng mga tatak. Aba, abangan ang mangyayari. Nasa ng mid-trib? Kung pupunta ka sa Kabanata 7, makikita mo ang 144,000 na natatakan na. And pagkatapos ng 144,000, saka mo makikita ang rapture sa kalagitnaan ng tribo para sa dakilang karamihan. Kaya napapansin nyo bang dumarating ang anak ng tao, ang Panginoon at ang Kordero sa isang napakalaking bundok na hindi gawa ng kamay? Natatarantang sabi nila, itago nyo kami sa nakaupo sa trono at sa puot ng Kordero. Bago ang kalagitnaan ng tribulasyon, makikita na nila siya. At pagkatapos, linggo man o ilang buwan, naniniwala akong mga 6 na buwan pa bago aktwal na mangyari ang kalagitnaan ng tribo na nangangahulugang nakita na nila siyang dumating sa pagtatapos ng 6 na taon ng mga tatak sa mga ulap gaya ng sinabi sa atin ng diskurso ni Marcos. Ngunit ngayon, pakinggan ang sinasabi sa Marcos Kabanata 9 sa talata bago ang pagbabagong anyo sa bahagi ni Marcos. Sa talata, sa Kabanata 9, talata 1, at sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na may ilan sa kanila na nangakatayo rito na hindi matitikman ang kamatayan,
Makinig kayong mabuti hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Napansin mo ba ang kaibahan nito kay Luke? May isang grupong hindi mamamatay sa gitna ng paghihirap at mananatili hanggang makita ang makapangyarihang kaharian ng Diyos. Kailan darating ang kaharian ng Diyos na may kapangyarihan? Sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga selyo, sa dulo ng ika-6 na tatak, makikita ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Darating ang Panginoon sa makalangit na bundok ng Sion. Darating siya dala ang paraiso upang tanggapin ang bayang ito sa kanya. Tingnan mo ang nakasaad. Ito ay past tense. Nakita ko na. Kaya makikita na nila sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak, makikita nila ang Panginoon na dumarating sa mga ulap kasama ang makalangit na bundok Sion at lahat ay mag-aalangan. Kaya hindi sila umaalis hanggat hindi nila siya nakikitang dumarating. Medyo baliw, di ba? Hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Ano itong kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan? Yan mismo ang sinabi niya sa kanila sa Juan Kabanata 14. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Kung hindi, sinabi ko na sana, pupunta ako para ihanda ang inyong lugar. Pagkahanda nito, babalik ako at isasama kayo para kung nasaan ako ay naroon din kayo. Kaya nakikita ninyo siya ay pumaroon upang maghanda ng isang lugar, tinanggap niya sila sa kanyang sarili upang kung nasaan sila, doon din siya naroroon. Kaya nakikita mo, kailan sinabi, babalik ako at tatanggapin ko kayo sa aking sarili? Ibig sabihin, darating siya pagkatapos ng kapighatian para muling tatanggapin sila sa lugar na kanyang inihanda na siyang paraiso. At tungkol saan ba ang tungkol sa mid-trib? Yung mga nasa kalagitnaan ng tribo ay aalis na ang mga aagawin pataas sa paraiso. Hindi ba't ang wild niyan? At ito ang grupong makakasaksi sa kanyang pagdating, kaya't nakita na nila ito pagdating, ngunit ang kanilang oras ng pag-alis ay hindi mangyayari hanggat hindi pa nila ito nakikitang dumarating. Ngayon, panoorin mo si Mateo. Sa Mateo Kabanata 24, ito ay nasa talata sa 27, gaya ng kidlat mula silangan hanggang kanluran, gayon ang pagdating ng anak ng tao. Sabi pa, pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na yon, sa 30, magtataghoy ang lahat ng lipi sa lupa at makikita ang anak ng tao sa mga ulap. Wala rito ang salitang ito gaya ng nakita mo. Ito ang salita para sa on. Ito ang Panginoon na bumababa ng nakataas sa bundok ng mga olibo na mababasa natin sa ika-7 trumpeta. Sa Mateo 24, basahin natin ang sinasabi nito. Sa talata 31, ang sabi ay, may malakas na tunog ng trumpeta. Iyan ang tunog ng ika-7 trumpeta. Sabi rito, ang mga kaharian ng mundo ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Sa Apokalipsis 10, pakinggan natin ito. Sa talata 7, ngunit sa mga araw ng tinig ng ika-7 anghel, pagka siya'y magpapasimulang hipan, kita mo, ang tinig ng ika-7 anghel, ang malaking trumpeta, ang hiwaga ng Diyos ay dapat matupad. Kita mo, natapos ito sa simula ng ika-14 na taon, ito sa ika-7 trumpeta na siyang ika-7 taon ng mga paghatol ng trumpeta sa simula ng ika-14 na taon. Yan ang diskurso ni Mateo Kabanata 24, ang pagdating ng Panginoon. Ito ang pagbaba sa bundok ng mga olibo at dahil makikita siya ng lahat, hindi na ito misteryo. Matatapos na ang hiwaga dahil makikita siya ng buong mundo pagdating. Iyan ang Zacarias Kabanata 14 sa talata 4 nang sabihin nito, at ang kanyang mga paa ay tatayo sa bundok ng mga olibo sa araw na yon. Aba, panoorin mo ito. Sa Mateo Kabanata 16, sa dulo nito, bago ang pagbabagong anyo sa Mateo 17, pakinggan ang sinasabi nito. Darating ang anak ng tao sa kaluwalhatian ng Ama kasama ang mga anghel at gagantimpalaan ang lahat ayon sa gawa. Makinig! Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa mga nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kaniyang kaharian. Nakuha mo ba? Ngayon ay makikita nila siya. Kaya't ang mga narito sa huli, sa pagbalik ng Panginoon sa bundok ng mga olibo, makikita nila ang kanyang pagdating at kaharian. Ang tindi, di ba? Ito ang pahayag ng mga huling araw at sa pagdating ng Panginoon, magiging katulad ito ng mga araw ni Noe bago ang dakilang jubileo. Dalangin ko na pagpalain ka nito.
Ang galing talaga. Paalam muna,